What's up mga Maxim? For today's video, meron tayong share na video about scamming naman mga tol. So dapat aware kayo dito. So attention to all riders and seller sa Facebook man na nagpapa Maxim o any courier na hindi pa bayad. So dapat aware kayo sa magiging transaction nyo. So panoorin nyo tong naging scamming sa akin, na scam po ako dito sa Maxim. So watch the video para ma-aware kayo dahil lalo na ngayon Pasko, magbagong taon, at saka hindi lang Pasko, bagong taon, umatake ang scammers. So anytime talaga gumagawa ng paraan yan para makapanloko. So watch the video at hindi niyo mabuti. Comment your thoughts, comment your experience kung na-experience nyo na rin to. Share natin yung mga na-encounter natin na ganitong scamming para sa mga hindi pa na-scam, mailigtas natin sila sa mga masasamang tao. So yun lang mga tol. Watch the video. What's up mga Nai2? For today's video, meron ako i-share sa inyo na medyo bad news. At yun guys, so kita nyo sa title, sa thumbnail, na-scam ako guys dito sa delivery natin, sa Maxim Delivery dito sa Olongapo City. So kung ikaw ay seller sa marketplace or any online, at kung ikaw ay rider na nag-aabono bilang isang delivery rider, panoorin mo tong video, baka madali ka na itong gantong scamming. Hindi siya basta scam kasi sindikato tong pumupuntirya sa atin mga Nai2. So stay tuned lang kayo, ikakwento ko lahat, i-elaborate ko para mas maintindihan nyo. So pag-usapan natin. October 11, 2024, naka-duty ako dito as Maxim Delivery Rider. Oras ay 5:15 ng hapon. Nakatanggap ako ng booking mga Nai2 sa Maxim application natin sa taxi driver app. Pick up siya ng Lilis Cafe, Isbahak Bahak, number 51, Elecanyo Street. At drop off siya ng Casablanca Hotel Resort sa SBM ito mga Nai2. So dito sa description nakalagay COD 19 abono, Alto Hills pick up. Bago ako pumunta sa pick up location, syempre verify ko muna yung order kung abono ba talaga to o i-Gcash niya ba to, ganon. Kasi usually confirmation muna bago ka umalis doon sa location mo, bago ka pumunta sa pick up location. That time bumibili ako sa store or motor shop ng kailangan ko sa motor. Wala pa akong 5 minutes doon, panay na message nung nag-book doon sa application ng Maxim, na sabi niya sa akin is, kuya, nag-iintay na yung pick up location. Once na nakabook na kasi kayo dyan, nakikita niyo yung rider kung nasaan na siya, kung umaandar na ba siya or nakahinto ba siya. Hindi man siya 100% accurate, pero makikita mo yung moving ng rider. So dahil nakikita ako nang nag-book, umalis na agad ako at hindi ko na nabili yung bibiling ko sa motor shop. Dali-dali na ako pumunta doon sa pick-up location. Nang malapit na ako sa pick-up location, syempre tinawagan natin yung number ng pick-up location kung saan natin imimit. Pagkatawag ko sa kanya, sumagot naman agad. Napansin ko lang habang kausap ko yung pick-up location, yung seller ng Alto Hills Pick-up, napansin ko lang habang kausap ko siya, naka-intercom kasi ako, medyo choppy siya kausap tapos para siyang speaker. Binaliwala ko lang yon kasi usually ganun naman nangyayari pag out of signal. Pero good thing pa rin naman naririnig ko siya, pero medyo choppy lang na parang stereo yung speaker niya para sa akin. So nung nakita na ako ng pick up nung seller, kinawayan niya ako at na-confirm ko na sa sarili ko na ayun pala si pick up location, si seller. So nung nagtagpo na kami mga Nai2, pinakita niya sa akin yung sapatos, pinicturan ko. Ang SOP namin pag may mga ganitong abono, pipicturan namin yung item with seller o yung taong makakamit namin. Kung maaari merong ID, identification. Siyempre mag-aabono kami bilang rider. Nagbigay ako sa kanya ng 1.9 cash. So nung matapos ang transact namin, siyempre bilang rider, binilisan ko agad ang pagdi-deliver. Punta kaagad ako sa Casablanca Hotel and Resort SBMA. By the way guys, linawin ko lang. Kung makikita nyo dyan sa booking, ang tinawagan kong number dyan is yung 0955-493-2003. So yan mga Nai2, sumagot yan. So yan yung number ng nagpa-deliver. So yan yung tinawagan ko mga Nai2 pagdating ko doon sa drop-off location. Dumating tayo sa drop-off location, oras ay 5:47 PM. Sa oras na to, medyo matagal na ako naghihintay dito. Nung tinatawagan ko na yung number ng receiver, hindi siya makontak. So inisip ko lang, siguro itong Casablanca na to, kulob lang yung resort nila o yung kwarto nila. So yun yung naisip ko that time, hanggang sa kino-confirm ko, nasaan na si receiver, ba't ang tagal niya lumabas? Sabi niya una, nagbibihis lang daw siya. So pangalawa, nasa elevator na raw siya. This time, medyo nakakutob na ako
bakit ang tagal ni receiver? Which is nakakapagtaka mga kanay 2. Kasi active naman siya sa message. So alam niyang nandun na ako sa labas. So usually lalabas at lalabas agad yung mga receiver na yan. Ang una kong ginawa para ma-confirm kung talaga nandoon si receiver sa Casablanca, may lumabas na mga staff. Tinatanong ako, anong pangalan nung receiver? And chinek ko ulit yung booking. Wala kasing pangalan na naka-indicate. So nung tinatawagan ko naman tong seller, so nag-ring lang yung cellphone number na yan, ring lang ng ring, tawag ako ng tawag, hindi sumasagot mga kanay 2. Dito talaga nakakutob na ako, kaya tinanong ko na sa staff ng Casablanca, sir, meron ba kayo elevator? Nung sinabi nilang wala, nag-isip na ako at nag-positive thinking pa rin ako. Kasi may dalawang resort na katabi. So tinanong ko rin sa kanila, sir, ito bang resort na to? Meron ba silang elevator? Wala, sabi ng staff. At tinanong ko rin tong kabila, sir, ito bang kabila? Meron bang elevator dito? Wala po. Wala po kami mga elevator dito, sir. Dito po sa mga katabi naming establishment, and especially dito po sa Casablanca, wala po kaming elevator. This time talaga nag-isip na ako. Sabi ko, hindi na maganda yung kutob ko. Tumawag ako sa Maxim office. Tinawagan ko HR namin, and tinawagan ko rin yung head manager namin to confirm the order o this booking sa Maxim. Sabi ko, sir, confirm ko lang, malolocate nyo ba nasaan tong receiver at saka yung pick up location? And pa-check nga, sir, kung nakailang beses silang order o booking dito sa atin sa Maxim. Nung kinonfirm nila, isang beses pa lang nag-book to, first time customer. So this time, medyo kinabahan na ako. Sabi ko, sir, scam yata to. Ano ba nangyari? Kinonfirm mo ba yan sa pick up? Yes, sir. Yung pick up po, napicturean ko yung seller sa pick up location. Pero hindi ko pa napicturean yung itsura niya. Pero alam ko po yung bahay nila. So makalipas ang ilang minuto, umalis na ako doon ng 5:50 sa location. Kumain na rin ako ng 10 minutes. So sa amin, sa Maxim, 10 to 15 minutes. Pag hindi sumasagot, alis na kami, balik kami doon sa pick-up location, report ko ano nangyari, wala si seller, ganito, ganyan. 5:57 PM mga kanay 2, kinancel etong booking natin, yan makikita nyo sa screen. So this time talagang iba na yung pakiramdam ko, kumakabog din dibdib ko, sabi ko, 1.9 tong inabonohan ko, kailangan kong bumalik doon sa seller sa pick-up location para ma-confirm bakit hindi lumabas si receiver tapos kinancel yung booking. So naglalaro sa isip ko, ang booking na to mga kanay 2, minessage ko, kinonfirm ko kung sino yung nag-book, siya yung nakaka-chat ko doon sa application ng Maxim. So bumalik ako doon sa seller sa pickup location, napuntahan ko siya doon, tinatawag ko siya doon, buti may lumabas na dalawang bata. So pina-confirm ko, napicturean ko yung seller na pickup location. Sabi ko, kilala niyo po ba tong babae na to? Sabi nila, yes po, mama ko po yan. Sigurado ka, tignan niyo po mabuti. Kasi napicturean ko yung seller, yung pickup location, nakatalikod lang. Kasi nga ayaw magpa-picture nitong seller. Respeto na lang yun mga kanay 2. Pag ayaw nila, possible pwedeng ID na lang mga kanay 2. Pero hindi ko na hiningi dahil nagtiwala naman din ako at alam ko na may location nung seller. So maya buti na lang, dumating tong seller, galing siyang tricycle, bumaba. Sabi ko, ma'am, kanina pa po kita tinatawagan, bakit po hindi po kayo sumasagot? Sabi kong ganun. Hindi po kinuha tong sapatos, ma'am. Anong gagawin ko po dito? Sabi kong ganun. Sabi niya sa akin, true verbal lang, nag-uusap kami. Sabi niya, ala kuya, bayad na po yan eh. Eh ma'am, paano to? Dito sa akin yung hills na to, nung gagawin ko dito sa hills na to. So, this time mga kanay 2, nag-iisip na siya. Nang sasabihin niya sa akin, naguguluhan din siya. Para maging malinaw lang mga kanay 2, pinakonfirm ko na agad yung number netong seller. So, pinakita ko tong number na 0955-493-2003. Sabi ko, ma'am, number mo ba to? Hindi ko number yan, kuya. Sabi niya sa akin ganon. Ha? Ma'am, kanina ko pa tinatawagan to. Ano ba yung number mo? Then, pinakita niya sa akin yung number niya mga kanay 2. At doon ko na-confirm na hindi pala number ng pickup location etong tinatawagan ko na ito. Medyo naging magulo ang nangyayari. So, iniisip ko, ang kwento ng seller, pakita ko na lang sa inyo yung conversation niya kasi yung sapatos pala, binebenta to ng halagang 700 pesos. Pero yung kausap niya sa marketplace, in-increasan ito ng 1.2 which is total of 1,900 pesos mga kanay 2.
So, nung na-receive ni seller yung 1.9 na inabunuhan ko, kinuha niya yung 700 pesos sa kabayaran ng kanyang heels, at yung 1.2, Gcash niya to sa tindahan at sinend doon sa kausap niya sa marketplace. So pagka-send niya mga Nay2 ng Gcash doon sa kausap niya, so tinanong ko naman yung receiver number. Ma'am, ito ba yung number ng kausap mo? 0991-41-630-52. Sabi niya, kuya, hindi rin. Hindi yan yung Gcash nila. So this time, talaga nagkagulo na kami. Sabi ko, ma'am, bakit ganyan? Ang gulo naman yung kausap. Balik nyo na lang yung 1.9 na cash na binigay ko sa'yo. Tapos, bibigay ko na tong sa yung heels mo. So this time, hindi pumayag si seller. So kaya pinaghihinalaan ko na si seller na baka modus nila ito. So sa scamming naman tayo mga Nay2. Paano ba talaga ang nangyari? Ulitin ko dun sa unang kwento. Nakuha ko yung booking. Tinawagan ko yung pickup location, pero hindi ito ang number ng seller talaga. So napansin ko nga, sabi ko nga sa inyo kanina, parang stereo and choppy yung kausap ko kanina. Yun pala, number yun ng scammer. Yung number ng scammer, which is ito, na pick up, na akala natin ito yung number ng seller, at ito naman yung number ng receiver, na akala natin ito yung kausap ni seller, which is scammer, tong number na to. So, sa paghinala ko, mga Nay2, ang ginawa nila, may dalawang cellphone sila na pinagdikit yung phone para magkausap kami ni seller talaga at ako. Kaya napansin ko na choppy, iba yung usapan, iba yung galing sa boses, iba yung galing sa speaker. Mararamdaman nyo naman na yan, maghihinala ka na eh. Pero dahil ako first time ko, hindi ko naisip na may scam ako that time. Sa madaling salita mga Nay2, 4 na number ang ginamit ni scammer. Okay? Ito yung dalawang number, ito yung pick up, ito yung drop off. Sa madaling salita mga Nay2, hindi kami nakapag-usap talaga true call netong seller na nakamit ko. Okay? So dito ko na napagtanto, ang tagal ko pinag-isipan to kung paano nangyari yung scamming. Kasi mismong si seller din pala na nakamit ko ay siya mismo ang biniktima at pangalawa ko. Kasi ang nangyari, nakatransact niya. Then sa akin kinuha yung pera, which is ako yung nag-abono ng 1.9 kanina, di ba? Ang scamming nanggaling sa mismong seller o yung pinuntahan natin na kamit natin. Kasi siya ang nag-okay approve doon sa transaction nila. Kung mababasa nyo kanina sa conversation ng seller and scammer na kausap niya na bibili ng heels, eh dun palang magdududa ka na. Hindi rin kasi naghinala itong si seller. So ang putok na ito mga Nay2, ang babalikan ko bilang isang rider, yung nakamit ko na seller. Pero, biktima po si seller dito ng sapatos. Okay? Kasi, nung unang kwento namin, pag-uusap, na-share ko sa ibang kakilala ko, iniisip ng iba na si seller ang scammer dito. Kakontsaba niya tong sinasabing kausap ni seller. Pero hindi po. Na-scam po talaga 100% yung seller ng heels, mga Nay2. So, may mali dito mga Nay2, which is si seller na na-meet natin. So, paano? Siyempre, mga Nay2, siya ang kausap ng scammer. So, dapat hindi siya basta pumapayag na makipag-transact sa ganung way. Which is, pwede naman dapat bilhin talaga ng buyer yun directly sa kanya at pwede pang i-Gcash sa kanya kung halimbawa ako po yung bibili. Babayaran ko ng 700 si seller at ako na ang magbebenta kung kanino ko man ibebenta yung item na mabibili ko sa kanya. Yun ang hindi naisip ni seller. So, syempre, think wise tayo mga Nay2 bilang seller din. So, isipin din natin na wag lang tayo basta makabenta. At bago tayo mag-send ng pera, lalo na kung ganyan, through Maxi mga Nay2, pwede nyo naman gawin, hintayin yung ma-drop off ni rider yung pinadeliver nyo bago kaya mag-send ng Gcash doon sa mismong kausap nyo. So ito pa mga Nay2, bakit nga ba basta-basta nag-decision tong si seller? Pagdating ko sa drop off mga Nay2, nag-message tong si another's number na scammer na order completed. Kaya ang nangyari, itong si drop off nag-send na ng pera doon sa kausap niya. Kasi may another number na nag-message sa kanya na na-deliver na yung pinadeliver. So, ang nangyari kasi mga Nay2, nagmamadali itong si scammer and parang na-hypnotize na tong si seller
Kaya tuloy-tuloy yung naging transaction nila, sinusunod niya na lang, which is parang makabenta na lang, which is ang balik niya mga kanayto doon pa rin kay seller. So anong nangyari sa amin ni seller, binalikan ko si seller at sa kanya ko kukunin ng 1.9 na yon. At pangalawa lang naman din ako sa na-scam. Hindi naman sa amin nanggaling sa Maxim yung scamming, kundi sa kanya. So bilang rider naman mga kanayto, sa point of view ng mga rider, yung mga orientation natin, yung seminar natin, lagi natin tatandaan, pag may mga abono tayo, pick up. So, check natin lagi yung ID ni seller, tsaka pipicturean natin si seller. As of me, mga kanayto, mas magiging ano na ako, defensive na ako. So, kailangan picturean ko yung mismong seller with item. Kung maaari, meron talagang ID. So, dapat ipaintindihan natin sa mga client natin na nag-iingat lang po tayo dahil hindi palaging safe yung nagiging transaction natin. Kailangan mas maging wise tayo sa lahat ng bagay. Hindi man palagi, pero maging aral sa atin at magiging aral din talaga sa akin itong nangyari sa akin na scamming. So, hindi tayo dapat padalos-dalos na magiging desisyon natin. Dapat pinag-iisipan din natin. Bilang seller, maraming way para mag-confirm kung legit ba yung kausap nyo, kung scammer ba yung kausap nyo. Maraming way para i-confirm. Mayroong video call, kung sa Facebook ay nag-uusap. Pag sa gantong on the spot magkakaroon ng delivery, like Maxim, magpapadeliver lang within 15 km, 20 km, 10 km, o 5 km mga kanayto. So, kailangan yung kausap nyo, kayo na rin mismo ang magpapatunay kung legit ba yung kausap nyo, no? As seller naman, ako, seller din ako through online sa Shopee or TikTok and Facebook. You can visit naman yung aking profile and yung mga posting ko, kailan ako din nagpo-post, ano yung mga pinopost ko, papabouch ka sa Facebook. So, maraming way para ma-confirm kung legit ba yung kausap mo na bibili o nagbebenta. Magkaroon din tayo ng common sense. Wag lang natin isipin yung makabenta tayo. Isipin din natin yung pagdadaanan ng bagay, ng parcel natin para makaabot doon sa pagbebentahan natin ng safe at walang issue. This time, na ito na pag-usapan natin tong scam na to. Kung ngayon magiging aware tayo sa pang-scamming na ganito, for sure, gagawa ng paraan para makapang-scam pa rin yung mga yan. Scammer nga mga masasamang tao Pero para sa akin lang, mas nakakaawa to mga scammer na to kasi sa huli, sila rin ang magsisisi sa mga ginagawa nilang mali at masama. Alam nilang hindi tamang gawin, pero ginagawa pa rin nila. Kaya sila na ang magdadala niyan habang nabubuhay sila at hanggang sa kabilang buhay. Bilang tao, tayo lang makakagawa kung mabuti ba ang gagawin natin o masama. Kung ano man ang gawin natin, lahat yan may bunga. Kaya choice mo na lang kung anong gagawin mo sa buhay mo. So, yun lang mga kanayto. Maraming salamat sa mga tumawa sa video. Be aware sa mga gintong scamming. So, yun lang mga kanayto. See you in the next episode ng ating vlog. Ingat palagi.